Ano po ang sinabi ninyo? Teacher Yulo, batay sa mga dokumento, ikaw ay dalaga pa rin. At hindi mo asawa si Emargo. Pero hindi ko inakala. Ang asawa kong si Guyan, mula pa sa simula ay fake ang kasal namin. Impossible. Pakicheck ulit ang pangalan ng asawa ko, baka nagkamali kayo. Ang asawa ni Guyan ay isang ginang siyaking. Siya rin ang legal na tagapag-alaga ng inyong anak. Fiaking. Pero siya ang inupahan ni Guyan para maging live-in teacher ni Nyansya. Dito. 1-1. Ito ang kaibigan kong si Tsiaking, isang kilalang pintor na bagong dating mula sa ibang bansa. Siya na ang bahala sa art lessons ninyan siya simula ngayon. Hindi mo na kailangang magkakahirap pa. Magandang araw, teacher siya. Magandang araw po. Teacher Zoya Wing. Ang ganda-ganda mo po. Gusto kita. Gusto ka rin ng teacher. Ed, ano ang pangalan ng batang ito? Nyansya. Nag-engage kami ni Guyan noong tag-init. Kaya Nyansya ang ipinangalan namin bilang alaala. Ganoon pala. Ang sweet ninyong dalawa. Ibig sabihin, ang pangalang Nyansya, hindi pala para sa kasal namin. Ito ay para sabihin ni Guyan kay Fiaking, na hindi niya ito makalimutan. Hindi pwede. Kailangan kong kausapin si Guyan para magkaalaman na. Principal, may lakad pa ako, alis na ako. Ayan. 12 taon na. Kailan mo ba ipapakilala sa publiko ang pagiging emaresku ko? Alam kong nasasakan ka, pero 12 taon na ang nakalipas. Silin 1, para iligas ako. Nagkaroon ng komplikasyon. Hindi na siya makakapag-aanak at muntik pa siyang mamatay. Muntik pa siyang mamatay. Nangako ako sa kanya na pananagutan ko siya habang buhay. Pwede tayong magkakasal. Pero sa mata ng lahat, sa kanya lang ang pagiging emaresku. Sa kanya lang yan. Alam ko, pero sa tuwing nairinig kong tinatawag ni Nyansya siyang mama, masakit sa loob ko. Masakit sa loob ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko, palagi. Kung talagang masakit sa loob mo, ituring mo na lang si Lin Wan bilang katulong natin. Guyan. Sa loob ng 12 taon, wala pala ako sa puso mo. Siguro, mula pa sa simula, hindi ko dapat tinalikuran ang buhay ko. Hindi ko dapat ipinagkatiwala ang kaligayahan ko sa ibang tao. Nagkamali ako sa loob ng 12 taon. Kung handa akong talikuran ang lahat at bumalik, hindi pa huli ang lahat. Senyor, pumapayag akong sumali sa art exhibit. Sa pagkakataong ito, babangon ako bilang si Yulo. Naasikaso na ba ang enrollment? Sa susunod na semestre, makakapag-aral na ba ako sa Kensing? Kahit na ipinagkanulo ako ni Guyan, sinyan siya ay ampon din namin. Pero pinalaki ko siya sa loob ng 12 taon at itinuring ko na siyang parang tunay kong anak. Tutulungan kitang magpinta. Bilisan mo. Ay, bilisan mo. Malalit tayo, mahal ko. Ay, tingnan mo ang gulo mo. Baba ka. Nakalimutan mo ba? Sajina, tara na. Mahal kong anak, alis tayo, kasama ka ni Mama. Ang tungkol sa enrollment, gagawan ni Mama ng paraan. Magsalita ka naman. Naayos mo na ba o hindi pa? Niyan siya, hindi ka pa makakapasok sa ngayon. Bakit naman? Nangako ka sa akin dati na siguradong makakapasok ako. Sinungaling ka. Nyansya, paano ka nakikipag-usat sa nanay mo? Teacher Zoya Queen. Teacher Zoya Queen. Hindi na ako makakapasok sa Kensing. Paano nangyari yan? Ikaw, hintayin mo lang ang 7 araw at mag-report ka na sa eskwelahan. Talaga? Naman, ang teacher Tia, king mo talagang pinagtuunan niya ito ng pansin. Matagal na itong naasikaso. Teacher Zia, ang galing mo talaga. Sana
Sana ikaw na lang ang nanay ko. Maganda na, magaling pa. Hindi tulad ng nanay ko, kahit simpleng pagpapa-enroll, hindi pa magawa ng maayos. Ang asawa ni Guyan ay isang ginangsiya king. Siya rin ang legal na tagapag-alaga ng inyong anak. Pero sa tuwing nairinig kong sinyansya, tinatawag siyang nanay, masakit sa loob ko. Kaya pala sinabi ng principal na si Fia King ang legal na tagapag-alaga ni Nyan Fia. Ngayon ko lang nalaman na si Nyan Fia pala ay anak ni Guyan at Sia King. Nyan Fia, 12 taon kitang inalagaan. Nakalimutan mo na ba lahat ng kabutihan ko sa'yo? Niyan siya. Magsorry ka sa nanay mo. Ayoko. Wala naman akong sinabing mali. Ate, huwag kang malungkot. Bata pa lang sinyansya. Minsan mahal, minsan galit. May puwang ka pa rin sa puso niya. Ako ay isang panandaliang tao lang sa buhay niya. Hindi ka na magtatagal dito. King King, ikaw ang kumulong sa pag-enroll at nagturo pa ng pagpipinta. Napakabuti mo kay Niyan siya. Hindi ka niya malilimutan. Ay ako. Inalagaan ko si Nyan Fia sa loob ng 12 taon. Sa huli, kayong tatlo ang magkasama, nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Parang isang tunay na pamilya. Nasaan ang lugar ko? 1-1. Huwag kang malungkot. Ikaw ang aking asawa magpakailanman. Ang aking kahanan, paanong mawawala ang lugar mo? Halika, humingi ka ng kawat. Mama, huwag ka nang umiyak. Ako ang nagkamali kanina. Gutom na ako. Pwede mo ba akong ipagluto? Ang paborito ko ang luto ni Mama. Sa loob ng 12 taon. Matagal ko nang itinuring si Nyan Fia na parang sarili kong anak. Kahit gaano pa kasama si Guyan. Walang kasalanan si Nyan Fia. Sage, ipagluluto ka ni Mama. Ma'am, Huwag mo nang kausapin ng ganyan ang mama mo. Narinig mo. alam ko na. Magpahinga ka muna. Kakain na mamaya. Tita Zia King, tikman mo to agad. Paborito ko to. Matagal ko nang nairinig kay Guyan na magaling magluto si At. Ngayon, matitikman ko na talaga. Ate, pasensya na. Medyo masama ang pakiramdam ko. Huwag kang magalit. Tikman ko ulit. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Pwede namang magluto ulit si Wanwan. Guyan. Kung hindi niya kaya, hindi niya kailangang kumain. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtatapon ng pinaghirapan kong luto? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naman kinakain ni siya, King ang lutong yan. Bakit pa itatago? Wanwan. Hindi naman kinakain ni siya, King ang lutong yan. Bakit pa itatago? Halika, magmumog ka sa banyo. Dahan-dahan ka sa pagkain. Eh, Ay huwag na. Marumi na yan. Hindi marumi. Ang bango. Pinaghiyapan ng asawa ko ang pagluluto, hindi dapat sayangin. Guyan. Noong bagong kasal pa lang tayo, kahit isang butil ng bigas, hindi mo magawang itapon. Pero pagkalipas ng 12 taon, para sa ibang babae, ikaw mismo ang nagtapon ng pagkain ko. Siguro, matagal na akong dapat umalis. Mama, saan ka pupunta? Niyan siya, kumain ka ng maayos. Hahanapin ko ang papa mo, may mahalaga akong sasabihin. King King, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dati, ganito rin ako noong ipinagbubuntis ko si Nyansya. Ibig mong sabihin,
Buntis ka ulit. Buntis ka ulit. Siguro. Drian. May pangalawa ka na palang anak. Dali. Dadalhin kita sa ospital para magka-check up. Saan mo siya dadalhin? 1-1. Hindi maganda ang kakiramdam ni Teacher Xiaking. Dadalhin ko lang siya sa ospital. Babalik din ako agad. Drian. 12 taon na tayong magkasama. Pwede mo bang sabihin sa akin ang totoo? Bakit ka ganyan kabait kay Xiaking? 1-1. Nakita mo naman kung gaano kasipag si Xiaking para kay Nanxia. Kung hindi siya, magagawa mo ba ang pagkapa-enroll kay Nanxia? Kung wala kang magawa, magbasa ka na lang ng libro. Pag-isipan mo kung paano ka magiging kasing galing ni Xiaking. Hindi yung ganyan ka, konting lamig lang sa'yo, nagrereklamo ka na agad. At nagtatanong kung kani-kanino. Kung gayon, ang 12 taon ng pagsasama ay hindi lang hindi nakakuha ng tunay na pagmamahal, kundi pati isang katotohanan ay hindi rin. Siguro, sa puso ni Guyan. Wala siyang pakialam sa akin. Anong ginagawa mo? Galit ka ba kaya ayaw mo na sa asawa mo? Kasama mo si Xiaking hanggang hating gabi bago ka umuwi. Drian, sino ba talaga ang asawa mo? Sige na. Huwag ka nang magali. Si Xiaking, ang dami niyang ginawa para kay Nanxia. Ginagawa ko lang ito para suklian ang pabor, kaya ko siya inaalagaan. Masakit pa rin ba ang balikat mo kamakailan? Mabiti na lang. Pagkatapos na aksidente nagkaroon ako ng sekwelay, laging manhid ang braso at balikat ko si Guyan ang nagmamase at nag-alaga sa akin araw-araw kaya medyo bumuti ng gayon. Guyan, kung sakaling umalis ako balang araw, malulungkot ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na ito. Kung umalis ka, paano ako mabubuhay? Alam ko na talaga. Guyan, alam ko na talaga. Sige, pupunta na ako. 1-1 pupunta ako sa study room para asikasuhin ang ilang bagay sa kumpanya. Magkahinga ka na ng maaga. Niyan siya. Bakit? Mama, nanaginip akong masama kanina, medyo natatakot ako, gusto kong matulog kasama kayo ni Papa ngayon, pwede ba? Saj. Tatanungin ni Mama si Papa kung kailan siya matatapos. Sige po. Ayan. Masakit pa rin ang paa ko. Alam ko, noong una kang nagbuntis, ganyan ka na. Sa dami ng masahe ko sa'yo, naging master na ako sa pag-aalaga. Noon, si Linwan din ay nasa ospital, di ba? Inalagaan mo silang dalawa. Salamat sa pagod mo. Wala siyang malaking problema. Ikaw naman, araw-araw akong kinakabahan. Natatakot akong baka ikaw, ang ina ng anak ko, ay masaktan. Ayan, napakabuti mo. Kaya pala ang kabutihan mo sa akin ay aksidente lang.
Mama. Mama. Mama, bakit ka umiyak? Niyan siya, umuwi na tayo. Papa. Besi siya. Mama, huwag ka nang umiyak. Sapat na si Nyansya para samahan ka. Niyan siya, sa bahay na ito. Ikaw na lang ang tanging ayaw iwan ni Mama. Ikaw lang. Umuwi na tayo. Ma'am, Hello, senyor. 1-1, naayos ko na ang tungkol sa art exhibit. Naisip mo na ba kung anong araw ka alis? huwag ka nang umiyak, Mama. Sapat na si Nyansya na may kasama siyang iba. Maghihintay na lang ako. Hanggang sa makapasok si Nian siya sa eskwela. Pagkatapos, alis na ako rito. 12 taon nang nagretiro. Ang pangalang Yuluo ay isa pa ring alamat sa mundo ng sining. Isang salita mo lang. Agad kong ayusin ang media para ipaalam sa lahat na magbabalik na si Yuluo. Salamat, senyor. Hello. Mama ni Nyansya, Pumunta ka agad sa eskwela. Sinaktan ni Nian sa ang kakles niya. Ano? Sech, pupunta ako ngayon din. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? ano bang pagkakamali ang sinabi ko? Siya ay isaw. Walang kwentang hindi man lang makapasa sa Kensing. Dapat lang naapihin ko siya. Ikaw ang walang kwenta. Ikaw na bata ka. Tumayo ka. Ayos ka lang ba? Nian siya. Bakit ka nanakit ng tao? Ikaw ba ang magulang ni Gunyansya? Tingnan mo ang anak mo. Puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig. At nanakit pa ng tao. Kung ikaw ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi pa tayo tapos. Pasensya na po talaga. Nian siya, humingi ka ng tawad sa kaklase mo. Ayoko. Nian siya. Hindi hihingi ng tawad si Nyansya. Ano na naman ba? Tita Ziaquing, Ay, Nyansya. Nandito na si tita. Hindi na tayo malulungkot, ha? Ate, tama naman ang sinabi ni Nyansya. Paano nakapasok sa Chensing Arts Academy ang mga walang kwentang tao? Siya King, ano ang sinasabi mo sa harap ng bata? 12 taong gulang pa lang siya. Hindi pa niya alam ang tama at mali. Sisirain mo siya sa ginagawa mo. 1-1. Hindi naman ito malaking bagay. Hindi ba't nagmura at nanakit lang? Bata pa si Nyansya. Normal lang na mainitin ang ulo niya. Kami ni Sia King ay isasama pa si Nyansya para maglibang. Anungin mo ang guro kung magkano ang babayaran. Ako na ang magbabayad. Huwag mo nang pahirapan. Drian, alam mo ba ang sinasabi mo? Drian, alam mo ba ang sinasabi mo? Talaga bang gusto mong palayawin si Nyansya? Doon ka lang sa saya. Normal lang sa mga bata ang mag-away. Hindi rin sinasadya ni Nyansya. Magbayad na lang tayo ng pera. Bakit kailangan pang palakihin ang issue? Ganoon lang kaliit na galos. Sapat na ba ang 3,000? Kaya pala ganyan ang pagugali ng bata. Walang pinag-aalan pala ang mga magulang. Siksi, ara na. Baka mahawa pa tayo sa mga taong ito. Sige na, Nyansya. Uwi na rin tayo. Isasama ka ni tita sa amusement park. Gusto mo ba? sige. Tara. Teka. Nyansya, hindi mo ba alam? Ang ginagawa nila hindi para sa ikabubiti mo. Sinasaktan ka nila. Maniniwala ka ba kay mama? Makinig ka kay mama. Kapag nagkamali tayo, kailangan nating humingi ng tawad. Sumama ka sa akin ngayon para hanapin sila. Ayoko. Hindi ka ba pwedeng maging tulad ni Tita Ziaquing na napakabait sa akin? Lahat ng gusto ko, sinusunod niya. Hindi tulad mo, palagi mo akong sinasaway at tinuturuan. Hindi ka karapat-dapat maging nanay ko. Nyansya. Anong sinasabi mo? Ama na, Nyansya. Huwag ka nang magsalita. Gusto kong si Tita Ziaquing ang maging nanay ko. Ikaw. Ate, huwag kang malungkot. Mga bata lang yan, ganyan talaga. Kakausapin ko siya mamaya. Linwan. Pag-isipan mo nga. Ngayon, hindi ka na mukhang tunay na nanay ni Nyansya. Tama nga. Simula ng maging guro ni Nyansya si Fiaking, sila ni Guyan ay puro pagbibigay luwag at pagpapalayaw na lang sa kanya. Gayon, mukhang silang nga ang tunay na pamilya. Sa ganitong pamilya, may saysay pa ba kung mananatili ako?
Ate, bumalik ka na. Biglang nilagnat si Nyansya. Hindi bumababa ang lagnat. Hindi ko na alam ang gagawin. Uminom ba siya ng gamot sa lagnat? Kumusta na siyang gayon? Uminom na, pero hindi pa rin bumababa ang lagnat. Umiyak siya at hinahanap ka. Ate, bumalik ka na. Biro lang ni Nyansya kanina. Kailangan kanya. Saji, babalik ako ngayon. Kumusta na siya? Ang init niya. Bakit hindi mo siya dinala agad sa ospital? Malaki na siya. Akala ko gagaling na siya sa gamot. Sino bang mag-aakala na ganito kalala? 12 taon pa lang siya. Hindi ka ba pwedeng maging mas responsible? Ako. Mama, masama ang pakiramdam ko. Banggon. Dadalhin ka ni mama sa ospital. Dahan-dahan. Umalis ka. Doktor, kumusta na siya? Ano bang klaseng magulang kayo? Ang taas na ng lagnat ng bata. Bakit ngayon nyo lang dinala? Naibigay na ang kampababa ng lagnat. Dito ka muna sa bata. Hintayin mong bumaba ang lagnat bago umalis. Salamat, doktor. Mama, Tebe, May pakiramdam ka na bang gumagaling? Bumaba na ang lagnat ng bata. Pwede na kayong mag-discharge. Salamat, doktor. Uwi na tayo mamaya. ma'am, Magpahinga ka ng maayos. Mama, huwag kang umalis. Hindi alis si mama. Titingnan lang ni mama. Bumalik na ba si papa? Ngayong gabi, wala sina Nyansya at Linwan sa bahay. Ikaw na buntis, huwag mo akong hamunin ulit. Hindi ka ba natatakot na may mangyari? Ano ang kinatatakutan? Kung may mangyari man, si Linwan pa rin ang mag-aalaga sa akin, di ba? Tutal, inalagaan na niya si Nyansya sa loob ng 12 taon. Sanay na siya. Ikaw talagang pasaway ka. Ayan, 12 taon na ang lumipas. Kailan mo ba ipapakilala sa publiko ang pagiging MRS ko? Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. Palagi. Si Linwan, parang yaya lang natin siya. Ganoon lang ba siya? Sinamahan si Nyansya buong gabi. Bakit ka nandito? Abot-abot ang trabaho ko sa opisina kagabi. Hindi ko alam na nagkasakit si Nyansya. Talaga. Ayos lang. Hindi ko naman talaga balak tawagin ka. Alam ko. Napabayaan kita nitong mga nakaraang araw. Kaya, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Wan, mag-ulit tayo ng kasal. Diyan. Nababaliw ka na ba? Noong nagkakasal tayo. May sakit ka pa noon. Abala rin ako sa kumpanya. Kaya hindi tayo nakapagdaos ng kasal. Ngayon. Babawi ako sa'yo. Ano sa tingin mo? Sedge. Handa na ang lahat. Bukas na ang kasal. Wan, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamasayang nobya. Bago ako umalis. Hayaan mo akong sa bahay na ito. Maranasan ang huling panaginip na niloloko ko ang sarili ko. Ngayon, malugod nating tinatanggap ang nobyo at nobya. Sila'y magpapakita na. Kung ang lahat ng ito ay tunay na para sa akin.
Sana nga. Ed. Binabati kita. Salamat. Nobyo at nobya, magpakuha tayo ng wedding photo. Isama natin ang bata. Niancia, halika rito. Anong nangyari kay Niancia? Hindi pa ba siya gumagaling? Masama ba ang pakiramdam niya? Niancia. Halika na. Ito ang unang kasal ni Mama. Ang pagkakataon nating magkasama para sa family picture. Ngayon lang to. Bakit ikaw pa? Ang nanay ko, si Tita Zia King, ang ganda-ganda niya. Siya ang dapat kasama namin sa family picture at maging nanay ko. Si Tita Zia King, ang ganda-ganda niya. Siya ang dapat kasama namin sa family picture at maging nanay ko. Gunyansya. Ayan. Huwag kang magalit. Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi kay Niancia na gusto ko ng kasal. Ed. Pasensya na. Maraming taon na ang nakalipas, may nangyari sa akin, kaya hindi ako nakapagpakasal sa mahal ko. Alam ni Niancia ang tungkol dito, kaya gusto niya akong bigyan ng kasal. Papa! Saka, ang kasal na to ay pambawi lang naman, hindi naman totoo. Hayaan mo na si Tita Uya King na kasama namin sa family picture, sige na? Gusto ko siya ang maging nanay ko. Huwag kang magulo. Ayoko. Gunyansya. Anong gagawin mo? Bakit hindi ka pa umaalis? Sinabi na sa akin ni Tita Zia King kanina. Hindi ka naman talaga tunay kong nanay. Anong sinabi mo? Hindi ka nanay ko. Si Tita Zia King ang nanay ko. Umalis ka. Umalis ka na. Gunyansya. Niancia, okay ka lang ba? Alam na niya yan. Alam na pala niya ang katotohanan. Tay, tignan mo siya. Lagi niya akong sinisigawan. Nanalo pa siya sa akin. Hindi katulad ni Tita Zia King na mabait. Gusto kong si Tita Uya King ang maging nanay ko. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. 1-1. Maraming misunderstanding dito. Ipapaliwanag ko sa'yo. Bakit mo inilalabas ang galit mo sa bata? Anong klaseng tao ang sumasakit ng bata sa harap ng lahat? Ed, huwag kang magalit kay Niancia. Kung may gusto kang bugbugin, ako na lang. Huwag mong galawin si Niancia. Huwag. Huwag mong galawin si Tita Zia King. Kaya pala ako lang ang nag-isang niloloko. Kayo ang tunay na pamilya. Sa lahat ng taong ito, saya lang pala ang nagkamali. Hindi. Ako ang may kasalanan. Kasalanan ko. Guyan, itong kasal na to. Kayo na lang ni Fiaking ang mag-ayos. Itong family picture na to. Kayong tatlo na lang ang magpapicture. Mas bagay sa inyo. Papa, huwag kang umalis. Ayan. Sige, puntahan mo siya. Alam ko, mas mahalaga siya sa'yo. Siya ang pinili mo sa loob ng 12 taon. Kung pipiliin mo ulit siya, tatanggapin ko. Hayaan mo na. Galit lang siguro si Wanwan. Pagbalik ko, susuyuin ko na lang siya. Itong family picture na to, sasama ko sa inyo. Salamat, Papa. Senyor, pwede mo na ba akong sanduin? Gusto ko nang umalis dito. Photographer, halika. Magpicture na tayo. Magiging masaya ang lahat. Ngumiti kayo, okay? Seg! Palitan natin ang pose at ulitin.
Gabi na. Uwi na tayo. Huwag mong paghintayin ng matagal si mama. Alam ko na, nakakainis. Tara na. Regalo ko para sa'yo. Halika, tingnan mo ang bago mong bahay. Paalala sa akin. Ganyan. Sia King. Pagkatapos ng buhay na ito, hindi na tayo magkikita pa. Niyan siya. Sinagot ba ng mama mo ang tawag? Hindi po, patay ang cellphone niya. Papa, tingnan mo. Kailan pa nagkaroon ng ibang nakatira dito sa paligid? Papa, ang taong nasa kotse kanina, parang si Mama. Niyan siya, nagkakamali ka lang. Ang mama mo ngayon, siguro nagtatampo lang sa bahay. Paano naman siya makakapagmaneho ng sports car? Pero, talagang kamukha niya. Ayan. Uwi na tayo, please. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. King King, tiisin mo lang. Malapit na tayo sa bahay. Hindi pa ba umuwi si Linwan? Hindi pa ba umuwi si Linwan? Ayan, masama ang pakiramdam ko. Ang sakit ng tiyan ko. Umupo ka at maghahinga. At tawagin ko si Wanwan. Dati kasi, lagi akong masama ang tiyan. Araw-araw siyang nagluluto ng sabaw. Tita Zia Queen, mag-relax ka lang. Ang sabaw na niluluto ni Mama, ang sarap-sarap. Sedge. Hihintayin ko siyang alagaan ako. Wanwan. Bangon ka na at ipagluto mo si Sia King ng sabaw. Masama ang tiyan niya. Wanwan. Ang mga litratong ito, araw-araw niya itong pinupunasan. Napakahalaga sa kanya. Bakit niya biglang pinuni? Siya, talagang umalis na. Siya, talagang umalis na. Ayan, mas maayos na ang pakiramdam ko. Huwag na nating abalahin si At. King King. Si Linwan. Mukhang umalis na talaga. Talaga po. Papa, hinahanap ko siya sa buong bahay. Si Nanay, mukhang wala na sa bahay. Niyan siya. Huwag kang mag-alala. Si nanay mo, siguro nasaktal lang ang feelings niya ngayon. Kaya nagtampo siya at umalis. Bakit siya magagalit? Tita Zia King, ikaw ang tunay kong nanay. Peking-peking lang siya. Laging mali ang ginagawa niya. Ang alam lang niya ay magreklamo sa akin. Ikaw at tatay lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Niyan siya. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ayan, mas mabuting hanapin mo muna si At. Kontento na ako sa kasal ngayon. Sapat na yan. Sa mga susunod na araw, mas kailangan mo pa rin si ate sa tabi mo. Bakit ko pa hahanapin? Sapat na ang pagtitiis ko sa kanya. Binigyan ko na siya ng titulo. Binigyan ko na siya ng anak. Isang housewife lang siya. Ano pa ang gusto niya? Kung gusto niyang umalis, hayaan mo na lang siya sa labas. Gusto kong makita, isang housewife lang siya. Saan pa siya pupunta kung hindi sa Gu family? Ano pa ang magagawa niya? Wanwan. Ito ang villa na ipinagawa para sa iyo ng gallery bago ka nagretiro. Ipinagawa para sa iyo ng gallery. Sa loob ng maraming taon, patuloy ko itong iningatan para sa iyo. Ang cleaning lady ay araw-araw na pumupunta para maglinis, kaya makakatiyak kang makakatira ka rito. Bukod pa rito, kung mayroon ka pang ibang pangangailangan, tawagan mo lang ako anumang oras. Nandito lang ako palagi. Senyor.
Salamat sa loob ng 12 taon, anuman ang aking estado, patuloy mo akong pinapahalagahan at inaalagaan. Mayroon akong sariling motibo. Simula nang magretiro ka, patuloy kitang hinihintay. Naghihintay ako ng 12 taon. Mabuti na lang. Sa huli ay nahintay kita. Senyor. Senyor. Oh, ang ibig kong sabihin ay, ang pangalang Yuluo ay palaging isang alamat sa mundo ng sining. Kaka-announce ko lang ng balita ng iyong pagbabalik, at mayroon ng hindi mabilang na tao na nagmamakaawa na makita ka, at ako. Isa ako sa kanila. Senyor. Bago magsimula ang art exhibit, ayokong kumalat ang mga litreto ko. Ayoko pang malaman ni Naguyan ang pagkatao ko. Ano man ang piliin mo, suportado kita. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Bukas, mag-ayos ako ng isang art salon para formal na ipakilala sa publiko ang pagbabalik mo. Bukas. Huwag kang mag-alala. Naipaghanda na kita ng damit ng maaga. Ang kailangan mo lang ay lumabas. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Aalis na ako. Sa wakas, nakatakas na ako sa 12 taon ng kasinungalingan at pagtataksil. Simulang ngayon, hindi na ako asawa ni Numan o ina-inahan ni Numan. Ako lang ako. Ako si Yuluo, ang pintor. Diyan. Talagang curious ako. Kapag nalaman ninyo sa art exhibition na ang Yuluo na lumitaw ay ang linwan na palagi ninyong minamalit, ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? Ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? Wanwan. Ito ang villa na binili para sa iyo ng art gallery bago ka nagretiro. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ito para sa iyo. Araw-araw, dumadaan ang cleaner para maglinis. Kaya, huwag kang mag-alala, pwede kang tumira dito. Bukod pa rito, kung mayroon ka pang ibang pangangailangan, tawagan mo lang ako anumang oras. Palagi akong nandito. King. Sigurado ka ba? Naman. Direkta kong narinig mula sa kaibigan ko. Si Boss Shen ang nagpasimula ng salon na ito para sa pagbabalik ng art exhibition ni Yuluo. Ito ay pampainit lang. Pero noon, matapos magretiro si Yuluo, isinara niya ang art gallery. Sa loob ng 12 taon, hindi na siya muling lumitaw. Ano ang may tutulong niya sa iyo? Hindi mo lang naiintindihan. Si Boss Shen ay may matalas na paningin noon at pinirmahan niya si Yuluo. Ngayon, si Yuluo ay naging isang alamat sa mundo ng sining. Ilang pintor ang nagmamakaawa kay Boss Shen para makapirma. Gustong gayahin ang kanyang himala. Kung tutulungan niya ako, tiyak na magiging kasing sikat ko si Yuluo. Hindi. Hihigitan ko pa siya at magiging bagong nangungunang pintor. Dumating na si Boss Shen. Magandang araw, boss. Ipakikilala ko sa inyo ang isang mahalagang bisita, Linwan. Miss Lin. Magandang araw, Miss Lin. Makaginoo, sa mga susunod na araw, sana'y maging mabait kayo sa kanya. Kailangan mo pa ba ako dito? Hindi na, senyor. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Ang problema ko sa pamilya. Ako na lang ang bahala. Sige. Miss Lin, ikinagagala kong makilala ka. Miss Lin. Ang ganda mo. Ikinagagala kong makilala ka, Miss Lin. Salamat. Ayan. Hindi ba sinabi mo si Lin Wan ba ay isang simpleng may bahay lang? Bakit siya narito? At bakit siya nasa tabi ni Mr. Shen? Hahanapin ko si Lin Wan. Ayan. Lin Wan, anong ginagawa mo rito? Makaginoo at ginang. Mayroon lang akong personal na usapan. Amargo, anong nangyari? MR Gu. Lin Wan, anong gusto mong gawin? Huwag mo akong hawakan. Bakit hindi kita pwedeng hawakan? 12 taon tayong mag-asawa. Kapag hindi ka masaya, alis ka na lang ng bahay.
Hindi mo kami pinapansin ni Nyansya. Tapos, nakasuot ka pa ng ganyan, at nakatayo kasama ng ibang lalaki. Linwan, anong gusto mong isipin ko? Anong inisip mo? Mahalaga ba sa akin yan? Linwan, sa paraan ng pagsasalita mo, pinipilit mo ba akong isipin ang pinakamasamang bagay tungkol sa'yo? Wanwan. Nakita mo naman kung gaano ka-dedicated si Sia, king kay Nyansya. Nakita mo yan. Kung hindi siya, magagawa mo ba ang pagkapa-enroll kay Nyansya kung talagang wala kang magawa? Magbasa ka ng libro. Pag-isipan mo ang sarili mo kung paano ka magiging kasing husay ni Sia King. Hindi yung katulad mo ngayon, kaunting pagkapabaya lang sa'yo, nagdadrama ka na. At nagtatanong kung kani-kanino. Diyan, nakakatawa ka. Gayon lang ako tumayo sa tabi ng ibang lalaki. Galit na galit ka na. Pero noong dinala mo si Fia King sa bahay at inalagaan mo siya ng buong puso, kasama si Nyansya, nagpa-family picture kayo, hindi mo ba naisip na baka masaktan din ako, malungkot din ako? Hindi tayo pareho. Ako at si Sia King ay inosente. Talaga. Kung gayon, naniniwala ako sa'yo. Dahil pareho lang tayo. Ako at si Shen Chongshu ay inosente rin. Kung gayon, naniniwala ako sa'yo. Dahil pareho lang tayo. Ako at si Shen Chongshu ay inosente rin. Emarge, abala ako. Ikaw, kumusta ka? Wala akong pakialam. Kung wala kang ginagawa, pwede kang bumalik at samahan ang iyong teacher sa akin. Si Wanwan. Parang nagbago siya. Ayan, bakit kasama ni At si Boshen? Bigla siyang umalis ng bahay, baka dahil sa kanya. Tama na. Si Wanwan, hindi siya ganoong klase ng aw. Nga pala. Baka nag-isip lang ako ng kung ano-ano. Tutal, maraming nagmamakaawa kay Boshen ngayon. Baka si ate, gusto lang niyang tulungan siya ni Boshen na makapasok sa mundo ng sining. Siya. Isang simpleng may bahay, kung makikilala lang niya ang dalawang tao at makakapasok na sa art circle, edi kahit sino na lang makakapasok. Masyado ko siyang pinabayaan, kaya siya nagkaroon ng maling pag-asa. Ayan. Huwag ka namang ganyan mag-isip. Baka si ate, gusto lang tumulong sa'yo. AMY. Kailangan ko pa rin ang kulong niya. Hayaan na lang siya. Kapag tinalikuran na siya ni Boshen, iyak na magmamakaawa siyang umuwi sa akin. Wanwan. Wanwan, gising ka na rin sa wakas. Anong nangyari sa'yo? Atawad. Alagang patawad. Sabi ng doktor, dahil sa pagligas mo sa akin, malubha ang sugat mo. Hindi ka na raw makakabuo ng anak. Ayos lang. Ang mahalaga, ligtas ka. Ang buhay ko ay sayo na. Wanwan. Kahit mamatay pa ako, hindi na kita hahayaang masaktan pa. Ano sa tingin mo? Mahalaga ba sa akin yan? Emargu, abala ako. Wala akong pakialam sa'yo. Kung wala kang ginagawa, pwede kang bumalik at samahan si teacher sa aking mo. Wanwan. Dati, para sa akin, handa kang isakripisyo ang buhay mo. Pagkatapos ng 12 taon, bakit ang lamig mo sa akin? Hindi mo na ba talaga ako pinapahalagahan, at ang pamilyang ito? Apa, kailan babalik si Mama? Nitong mga nakaraang araw, ikaw at si Tita Sia King ay parehong abala. Wala nang nagsusuklaing buhok ko sa bahay. Babalik siya kaagad. Nga. Nandito pa si Nyansya sa bahay. Mahal na mahal niya si Nyansya. Imposibleng umalis siya. Siguro. Sinasadya lang niyang humanap ng lalaki para inisin ako. Tutal, ang isang taong tulad ni Shen Chongshu na napakataas. Paano siya magkakaroon ng tunay na relasyon sa kanya? Anong nangyari sa'yo? Wala, medyo nahihilo lang ako. Alalayan kitang magpahinga.
11, 12 taon, kapalit ng pag-alis mo kay Guyan. Kung maghihintay pa ako ng 12 taon, mapapansin mo rin ba ako? Mama Zayawing, bilisan mo, ihatid mo na ako sa eskwelahan. May parent-teacher meeting gayon. Gaano ka na ba kalaki? Kailangan pa ba akong pumunta sa parent-teacher meeting? Ikaw na lang ang pumunta. Abala ko. Pero dati, si mama ay laging sumasama sa akin. Mama Zayawing, sabi mo mas magiging mabuti ka sa akin kaysa kay mama. Ay naku, alam ko na. Nakakainis talaga ang mga bata. Nang umalis si mama, parang si Teacher Ziaking ay hindi na tulad nung dati. Bilisan mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Hello. Ayan. King. Ha? Ano nang nangyari? Naglabas ng balita si Boss Shen. Sa art exhibit na inorganisa niya ngayon, magbabalik si Yulu. Oh, ibig mong sabihin, ang gallery ni Boss Shen ay magsisimulang muli ng operasyon. Hindi ba't may pagkakataon talaga ako na mapirmahan sa ilalim niya? Sinasabi ko sa'yo, tulungan mo akong makuha ang ticket para sa art exhibit na ito. Kailangan kong makuha yan. Mama, may isang kalsada pa bago ako makarating sa eskwelahan ko. Maglakad ka na lang. May importante akong gagawin. Bumaba ka na agad sa kotse. Pero, Mama, Bilisan mo. Bumaba ka na. Mama, hintayin mo ako. Mama, hintayin mo ako. Mama, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Mama. Sige, alam ko na. 11. Si Guyan at si King, marami silang nilapitan para makakuha ng ticket sa art exhibit. Ano sa tingin mo, bibigyan ko ba sila? Siyempre, ibibigay ko. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon nila kapag nalaman nilang ako si Yulu. Sige. Hello. Hello, nanay ba ito ng bata? Pumunta ka agad sa ospital. Naaksidente ang anak mo. Ano? Nurse, ako ang nanay ni Gunyanfia. Kumusta na ang anak ko? Kayo po ang nanay niya. Hindi maganda ang kalagayan ng bata. Magpa-schedule ka agad sa neurosurgery. Kung maantala pa ang pagamo, ang kanang kamay ng anak mo, magkakaproblema na. Halika. Sumama ka sa akin. Gunyan siya. Dumating na ang mama mo. Mama, Nyansia. paano ka nakarating dito? Ikaw pala, hindi ba sinabi ko sa'yo na tawagan mo ang mama ko? Bakit hindi pa siya dumarating? Sabi mo hindi mo siya mama. Nakita ko sa phone watch mo ang contact ni Mama Siaking. Hindi ko siya matawagan. Kaya tinawagan ko ang isa pa, ang nakalagay na mama. Hindi ba siya si Siaking? Hindi. Mas mabuti pa si Mama Uyaking kaysa sa kanya. Kasalanan mo. Umalis ka. Gunyanfia. Hindi mo kailangang mag-eskandalo. Kung hindi lang ako natatakot na baka malubha ka at walang pipirma, hindi rin ako pupunta. Dahil may lakas ka pa para mag-ingay. Alis na ako. Huwag kang umalis. Hindi matawagan si Mama Ziaking. Ako lang mag-isa. Walang kasama. Nyansia. Nyansia, anong nangyari sa'yo? Mama Zayawing. Paano nasaktan si Nyansia? Tanungin mo siya. Paano ko malalaman? Nyansia. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba si Tita Siaking ang naghatid sa'yo sa eskwelahan? Bakit bigla kang naaksidente? Oh, Maglakad ka na lang mag-isa. May importante akong gagawin. Bumaba ka na. pero, Mama, Bilisan mo. Bumaba ka na. Mama, hintayin mo ako. Mama, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Mama.
Niyan siya. Kung malalaman ng papa mo ang totoo sa aksidente, hindi na ako ang magiging mama mo. Ayaw mo rin namang bumalik si Linwan at maging mama mo ulit, di ba? Niyan siya. Paano ba talaga nasaktan ang kamay mo? Niyan siya. Sabihin mo. Papa. Opo. Si Mama Linwan ang nagmaneho at binangga ako. Paano mangyayari yan? Ganyan siya. Para lang mapaalis ako kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ed. Kung ayaw mo lang talaga na sumama sa akin si Niyan siya, pwede mo namang sabihin ng diretso. Bakit kailangan mong saktan ang isang bata? 12 anyos pa lang si Niyan siya. Magagawa ba niyang magsinungaling? Linwan. Kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo dapat saktan ang bata. Sa ginagawa mo, lalo mo lang kaming itutulak ni Niyan siya palayo sa'yo. Ed. Kung may gali ka, sa akin mo ibuhos. Hayaan mo na si Niyan siya. Saj, Linwan, bakit ka ba? nagmamadali. Hindi ka maubusan. Baliw ka na ba? Hindi pa ba sapat na binangga mo ang bata? Nagsasabog ka pa ng gulo at nananakit dito. Bahala kayo sa sasabihin nyo. Wala akong panahong magpaliwanag sa inyo. Huwag nyo na akong guluhin pa. Maliban kung patay na kayo para masunog ko na ang inyong mga papal. Linwan, Guyan. Bukas na ang art exhibition natin. Tingnan mo ang mukha ko. Anong gagawin ko? magmakiyop ka lang. Matatakan na yan. May gagawin pa ako sa kumpanya. Alis na ako. Guyan. Mama, Umalis ka. huwag kang umalis. Hindi ba sinabi mo, basta sundin ko ang sinasabi mo, mananatili tayong isang pamilya? Mama, ang sakit ng kamay ko. Manatili ka rito at alagaan ako, please? Ang kamay ko, ginagamit ko yan para lumikha ng sining. Hindi para alagaan ka. Kung gusto mong mabuhay, mabuhay ka. Kung hindi, mamatay ka na. Mama, Huwag mo akong tawaging mama. Nakakainis. bakit hindi na ako inaalagaan ni na Papa at Mama? Deti, kapag nakikita ako ni Mama Linwan na nasasaktan, lagi niya akong sinasamahan. Mama, tubig. May improvement na ba? Wala nang lagnat ang bata. Pwede na kayong mag-discharge. Salamat, Doktor. Uwi na tayo mamaya. Ma'am, Ikaw ba si? Ganyan siya. sino ka? Ikaw ba si Ganyan siya? Sino ka? Ako ang principal ng Chensing Arts Academy. Ngayon, dinala ko ang admission notice mo. Si Mama ba ang nag-ayos nito? Siya ang nag-ayos nito. Nagkaroon ng problema sa system noon. At lumabas na hindi kayo mag-ina. Kaya nagmamadali siyang umalis. Sinubukan ko siyang kontakin ng ilang beses, pero hindi ko siya makontak. Kaya nagdesisyon ako na ayusin muna ang admission mo. Bata, kailangan mong sa harap ni Teacher Yulu. Purihin mo si Lolo, ha? Si Teacher Yulo. Nga. Ang nag-asikaso ng enrollment ay si Teacher Yulu. Ngayon, hindi ba't nag-anunsyo pa siya ng isang comeback exhibition? Paano naman mangyayari yan? Ikaw, hintayin mo lang ang 7 araw at makaka-enroll ka na. Talaga po? Siyempre naman. Si Teacher Tsiaking mo, talagang pinagkaabalahan niya yan. Naasikaso na niya. Teacher King, ang galing mo. Kaya pala, si Mama King pala si Teacher Yulo. Ngayon, hindi ba't nag-anunsyo pa siya ng isang comeback exhibition? Kaya pala, si Mama King pala si Teacher Yulo. Kaya pala abala siya, wala na siyang oras para alagaan ako. Lolo Principal, pupunta ako sa art exhibit para hanapin si Mama. Hawakan mo muna to, ha? Dahan-dahan ka. Bakit hindi niyo ako papasukin? Si Mama ko si Yulo. Sige na, bata. Ngayon, marami nang nagpapanggap na kamag-anak ni Teacher Yulo. Sobrang dami na. Kung magulo ka pa, babasagin ko ang mukha mo. Maglakas loob kang saktan ako? Ipapatanggal kita sa trabaho sa nanay ko.
Papasukin mo ako agad. Umalis ka. Papasukin niyo siya. Papa, tingnan mo siya. Lagi niya akong sinisigawan. Sinaktan pa niya ako. Hindi siya kasing amo ni Tita Zia King. Gusto kong si Tita Zia King ang maging nanay ko. Pwede ba? Nagmamakaawa ako sa'yo. Sa okasyong ito, hindi kayong tatlo ang mawawala. Gusto kong makita niyo mismo kung sino talaga ako. Sig. Susundin namin ang lahat ng utos mo, Teacher Yulo. Hindi ko inakala na may koneksyon ka talaga kay Teacher Yulo. Umasok ka na. Emie. Sinabi ko na sa'yo na nanay ko siya, pero hindi ka naniwala. Mama Zia King, si Teacher Yulo nga. Ang galing. Kailangan ko siyang sabihan. Kung gaano ko hinahangaan si Yulo at kung gaano ko siya kagusto. Sasabihin ko rin sa kanya na mas magaling siyang 100 beses kaysa kay Mama Linwan. 1,000 beses. Siya lang ang gusto kong maging mama ko. Teacher Yulo, talagang isang alamat sa mundo ng sine. 12 taon siyang hindi nagpakita. Pero sa pagbabalik niya, marami pa ring tao ang nagmamakaawa na makita siya. Kung hindi, paano mangyayari na mahirap makakuha ng taike? Kung hindi ko kinontak si Boss Shen, wala tayong karapatang tumayo dito. Bakit nandito si Nyansia? Nagkakamali ka lang siguro. Wala nga siyang ticket, paano siya makakapunta rito? Mama, Hinaan mo ang boses mo. Alam mo ba kung anong okasyon ito? patawad, Mama. Hindi ko sinasadya. Mama, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ano ang sasabihin ko sa iyo? Niyan siya. Ngayon ang malaking araw ng pagbabalik ni Teacher Yulu. Pinapayuhan kita, huwag kang magulo. Hindi po, Mama. Ang sorpresa na ito. Siguradong gusto ni Tita Zia King na ilabas sa huli. Pakiusap, padaanin niyo po. Dumating na si Boss Shen. Labindalawang taon na ang lumipas. Naniniwala ako, sa puso ninyong lahat, ang pangalang Yuluo ay hindi kailanman nabahiran. Ngayon, aking ipinapahayag. Si Teacher Yuluo ay opisyal nang nagbabalik. Mama, umakyat ka na. Hindi ito possible. Boss Shen. Nagkamali ka ba? Labindalawang taon na. Salamat sa inyong lahat sa hindi paglimot sa akin. 12 taon na ang nakalipas. Napakabata ko pa noon. Dahil sa ilang walang saysay na pangarap, isinuko ko ang aking buhay, ang aking karera. Gayon, pagkatapos ng 12 taon, ibinabalik ko na ang pangalang Yuluo at muling nakatayo dito para ibahagi ang aking mga obra sa inyo. Sinusumpaan ko. Sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari ako pa rin ang Yuluo. At tanging Yuluo lang ako. Hindi. Hindi ka talaga ang Yuluo, si Mama ang tunay na Yuluo. Sinungaling ka. Hindi. Hindi ka talaga ang Yuluo, si Mama ang tunay na Yuluo, sinungaling ka. Nyansia, tumigil ka. Pa, ano pa ang tinatago mo? Alam ko na yan si Tita Zia King ang Yuluo, si Tita Zia King ang Yuluo, si Tita Zia King, si Tita Zia King ang Yuluo, si Tita Zia King, si Tita Zia King ang Yuluo, si Tita Zia King ang Yuluo. Sinungaling ka. Umalis ka. Huwag kang magulo. Sia King, pakiusap, kontrolin mo siya. Hindi possible. Hindi maaaring si Linwan ang Yuluo. Sia King, Huwag mo akong tawagin. Tama ang sinabi ni Nyansia. Hindi ka naman talaga si Yuluo. Boss Shen, niloko ka ba niya? Matagal ko na siyang kilala. Isa lang siyang housewife. Ni hindi niya nga alam kung paano humawak ng paintbrush. Ang sining ng mga anak nila, ako ang nagturo. Paano magiging si Yuluo ang walang kwentang yan? Ginang Sia King. Mayroon po ba kayong hindi pagkakaunawaan kay Yuluo? Hindi pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Galing siya sa probinsya. Hindi niya nga natapos ang kolehiyo. Paano siya marunong magpinta? Lalo na para maging isang batikang pintor. Ako, pigilan niyo siya. Boss Shen,
Pakinggan mo ako. Marami akong ebidensya na nagpapatunay na katulong lang siya sa bahay namin. Hindi siya si Yulo. Hindi siya pwedeng maging si Yulo. Linwan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nang ibigay ko sa inyo ang mga takip. Alam ko na ang magiging reaksyon nyo. Ako yan. Opo, Drian. Tingnan nyo na lang ito. Drian. Tingnan nyo muna ito. Drian. Ang aksidente sa sasakyan 12 taon na ang nakalipas. Para sa iyo. Kaya ko tinalikuran ang pagiging yulo. Papa, Mama, hindi ito totoo, di ba? Pekeng kontrata yan, sigurado ako. Niloloko lang tayo ni Linwan, Mama. Tama si Nyansya. Tama siya. Boss Shen. Kaya mong gawing ganyan si Linwan. Ano nang mahirap sa paggawa ng pekeng kontrata? Linwan, ang galing mo talaga. Ano? Hindi pa ba sapat na inagaw mo si Guyan? Gayon, niloloko mo pa si Boss Shen. Sa tingin ko, nababaliw ka na talaga. tama na. Si Aking, nandito ang kontrata. Kaya rin itong patunayan ni Boshen. Hanggang kailan ka ba mag-iingay? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Para kang isang payaso. Gusto mo bang pagtawanan ng lahat ang pamilya Gu? Mga Ginoo, pasensya na po talaga. Ang kaibigan ko po kasi, hindi po maganda ang kanyang mental na kalagayan. Naistorbo po namin ang art exhibit ni Teacher Yulo. Alis na po kami ngayon. Hindi ako alis. Ang mama ko ang Yulo. Gusto ko si Yulo, Mama. Huwag, hindi ako alis. Ang nanay ko ang Yulo. Gusto ko si Yulo na nanay. Ako yan. Palabasin sila. Opo, Hindi ako alis. Bitawan mo ako. Ito ay simula pa lang. Tingnan lang natin kung paano ninyong dalawa hahaharapin si Nyansya. At kung paano kayo luluhod at magmamakaawa na bumalik ako. Bitawan mo ako. manahimik ka. Umalis ka. Ngayong alam mo nang si Wanwan ang Yulo, bakit mo pa kailangang guluhin ang lahat? Guyan. Anong tono yan? Ngayong alam mong si Linwan ang Yulo. Hindi mo na ako gusto, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang magiging ina ni Gunyan siya magpakailanman. Ako rin ang asawa mo sa kasal, hindi si Linwan. Ikaw. Ikaw mismo ang nagtaboy kay Linwan. Hindi mo na rin maaabot si Yulo. Manahimik ka. Hindi ako mananahimik. Ano nang gusto mong gawin? Sasaktan mo rin ba ako tulad ng ginawa mo kanina? Huwag na kayong magsalita. Ako ang nagkamali. Si Mama Linwan pala, ang tunay na teacher Yulo. Pero, siya lang ang laging pinakamabait sa akin. Siya lang. Huwag na, ako na lang. Ang pangit ng pagkakaguhit mo. Tutulungan kitang gumuhit. Bilisan mo. Ay, bilisan mo. Malilate na tayo, mahal ko. Ay, tingnan mo ang kalat mo. Baba ka. Nakalimutan mo na ba? Sajina, tara na. Bilisan mo, Nyanfia. Mama, Saan tayo pupunta? Ang aga pa. hindi ba ikaw ang nagsabi? Gusto mong makita ang meteor shower? Manonood tayong meteor shower. Kung mal-late pa tayo, hindi na natin makikita. Ang galing. Mama, mahal na mahal kita. Naalala mo lahat ng sinasabi ko, at nagagawa mo lahat. Ang galing mo parang diwata. Kahit buwan sa langit ang hingin mo, kukunin ko para sa iyo. Kahit na gusto mo ang buwan mula sa langit, kailangan ko pa rin kunin yan para sa iyo. Lahat ng sinasabi ko, naalala niya. Palagi niya akong inaalagaan. Palagi siyang kasama ko. Niyan siya, kung malalaman ng papa mo ang totoo sa aksidente, hindi na ako ang magiging mama mo. Ayaw mo rin namang bumalik si Linwan at maging mama mo ulit, di ba? Pero ikaw, iba ka. Masamang tao ka. Ikaw ang pumilit sa akin na magsinungaling kay Papa na si Mama Linwan ang nakabangga sa akin. Pero, si Mama Linwan ang nag-asikasong lahat ng papeles ko sa eskwelahan. Si Mama Linwan ang nag-asikasong lahat ng papeles ko sa eskwelahan. Pero niloko mo pa rin ako na naasikaso mo na lahat para sa akin. Lahat ng ipinangako mo sa akin, wala kang ginawa kahit isa. Ano? Si Aking.
Pinagsinungaling mo pa si Gunyansya sa akin. Hindi, ayan. Siguradong nag-init lang ang ulo ni Nyansya. Kaya kung ano-ano ang sinasabi niya, paano ko naman siya hayaang gumawa ng kento para lokohin ka? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi mo ako pinilit bumaba ang kotse. Paano ako mababanggang sasakyan? Gunyansya, manahimik ka. Tama na. Inulak mo ako. Guyan. May anak mo pa ako sa tiyan ko. Kung alam mong buntis ka, huwag ka nang gumawa ng gulo. Manatili ka na lang sa bahay. Nyansya, tara na. Saan kayo pupunta? Noon, hindi ko sana hinayaang umalis si Linwan. Ang bahay na ito, pinagsikapan niyang panatilihin sa loob ng 12 taon, kaya ng pamilya gunawala ka. Pero hindi kaya kung wala siya. Pupuntahan ko siya at hihilingin kong bumalik siya. Huwag kang pupunta. Guyan, bumalik ka rito. Hindi ko akalaing ganoon kabaliw si Xia King. Ang daming ebidensya sa harap niya, pero naglakas loob pa rin siyang magsinungaling. Wala akong pakialam kung ano siya ngayon. Nagtataka lang ako, babalik pa kaya si Guyan para hanapin ako. Ang sorpresa na inihanda ko para sa kanya. Hindi lang ang pagiging yulo. Teacher Yulo, nasa labas po si Emar Guyan at ang kanyang anak. Gusto po raw kayong kausapin. Talagang dumating nga siya. Papasukin sila. Maaari na kayong pumasok. Sabihin nyo na ang sasabihin nyo. Huwag ninyong gambalain ang pagpapahinga ni Teacher Yulo. Maari ka nang umalis. Opo, Mama, patawad po. Hindi ko po dapat kayo inaway noon. Hindi ko po dapat kasama si Mama Zia King. Hindi. Tita, para lokohin kayo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Mama, nakikiusap po ako. Umuwi na po kayo, please. Susundin ko na po kayo simula ngayon. Hindi ko na po kayo guguluhin. Huwag niyo po akong iwan. Wanwan, alam kong nagkamali ako. Nalito lang ako noon. Nalinlang ako ni Xia King. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Hindi kayang wala ka ni Nyansya. Hindi rin kayang wala ka ng pamilyang ito. Umuwi na tayo, please. Umuwi. Guyan, kapag pinag-usapan mo ang pamilya, hindi ka ba nakakaramdam ng kahihiyan? May pamilya ba tayo? Wanwan. Anong ibig mong sabihin? Talaga bang tingin mo sa akin ay tanga? Ito ay, 12 taon na ang nakalipas. Sabi mo, pinakasalan mo ako. Pero ang totoo, hindi ako ang tunay mong asawa. Si Xia King, Wanwan, pakinggan mo muna ako. pinagsalita ba kita? Akala ko, ang 12 taon ng peking kasal ay ang sukdulan na ng pagpapahirap mo sa akin. Pero hindi ko inakala na si Xia King at Gunyan Fia, ang posibilidad na sila ay magkadugo ay 79.9%. Ang sinabi mong ampon ay para lang maging tagasalo ako. Sa loob ng 12 taon, pinahirapan mo akong alagaan ang anak mo at ng tunay mong asawa. Tama ba? Wanwan, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Nawalan ka kasi ng kakayahang mag-aanak, kaya naisip ko, nakunin ang anak ni Xia King. Nagkasala ako sa iyo. Pero tanungin mo ang sarili mo, inilagaan mo si Nyansya sa loob ng 12 taon. Maaari mo akong iwan, pero kaya mo ba siyang iwan? Guyan, kung isang araw ay malaman mo na ang anak na minahal mo sa loob ng 12 taon ay hindi mo tunay na kadugo, kaya mo pa bang tulad ngayon na ituring siyang tunay mong anak? Guyan, kung isang araw malaman mo na ang anak na inalagaan mo ng 12 taon ay hindi mo pala tunay na anak, sa tingin mo, ituturing mo pa rin ba siya na parang tunay mong anak? Naman. 12 taon ko siyang inalagaan. Kahit walang koneksyon sa dugo, may damdamin na kami sa isa't isa. Nakita ko si Nyansya na lumaki. Paano ko siya pababayaan? Talaga. Tingnan mo ito. Pagkatapos mong makita, sabihin mo ulit kung kaya mo pa. Impossible. Hindi ito possible. Papa, ano ba talagang nangyayari? Huwag mo siyang tawaging papa. Ikaw at siya ay walang koneksyon sa dugo. Guyan, tandaan mo ang sinabi mo. Ipagpatuloy mo ang pag-alaga kay Gunyan siya na parang tunay mong anak. Maging tagasalo kanila. Suotin mo ang sungay mo. At maging isang mabuting ama. Papa, Nagsisinungaling siya. Uwi na tayo, Papa, please. Talagang nagsisinungaling siya. Linwan.
Bakit mo ba ako ginaganito? Ganoon mo ba ako kinasusuklaman? Hindi naman. Gayon, naawa lang ako sa'yo. Linwan, umuwi ka na sa akin. Bastusan. Mga gwardiya, palabasin niyo silang dalawa. Itapon niyo sila sa labas. Ang 12 taon ng bangungot. Sa wakas ay naibalik ko na. Ngayon. Panahon na para sa magandang panaginip. Hindi. Hindi ito panaginip. Ito ay isang magandang katotohanan. Papa, bitawan mo ako. Lumayo ka. Kapag naglakas loob ka pang guluhin si Teacher Yuluo, babaliin ko ang mga binti mo. Tara na. Papa, anong gagawin natin? Drian. Tandaan mo ang sinabi mo. Ipagpatuloy mo ang pagpapalaki kay Gunyan siya na parang sarili mong anak. Maging tagasalo kanila. Suotin mo ang iyong berdeng sombrero. Maging isang mabuting ama. Lalaki. Sabihin ko sa iyo mula ngayon, huwag mo na akong tawaging tatay. Umalis ka, hanapin mo na ang tunay mong nanay. Alam ko naman na hindi babalik si Linwan. Guyan, ganun ka pa rin. Nagbaliw ka. Hinampas mo pa ako. Kanino mo naman ipinanganak si Gunyansya? Guyan, 12 taon kitang sinamahan. Noong una kahit ang titulo na Emaresgo handa kong iwan para lang sumama sayo. Bukod sayo, kanino pagaling ang anak na yan? Siya King. Nagsisinungaling ka pa rin, nakita ko na ang resulta ng paternity test. Bata lang naman si Gunyansya. Ayan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tama na. Bulag talaga ako nung pinakasalan kita. Bulag na bulag ako nung pinakasalan kita. Ngayon ko lang naintindihan ganun pala ang nararamdaman ni Wanwan, paano ko pinayagang pumasok ka sa bahay, at paano ko ipinasa si Gunyansya sa kanya para alagaan. Napakalaking pagkakamali ko. Lumayas ka. Dalhin mo ang batang yan at lumayas kayo. Ayan. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Linwan. Si Linwan ay si Yuluo na ngayon. Kung nandoon siya, hindi ako mabubuhay sa mundong ito. Hindi ko kayang buhayin ang sarili ko. May anak pa tayo sa tiyan ko. Kung hindi mo ako alagaan, mapupunta ako sa lansangan. 2 buhay to. Mamatay ka na lang. Mama, Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin itali ako sa pamamagitan ng bata. Nakakatawa ka talaga. Siya King. ikaw. At ang bata sa tiyan mo, wala na akong pakialam. Lumayas kayo. Papa, huwag mo kaming iwan ni Mama. Papa, tulungan mo ako. Ang sakit ng kamay ko. Anak ka nga talaga ni Siya King. Pareho kayong magaling umarte. Papa. Mama, dalhin mo ako sa ospital, please. Ang sakit ng kamay ko. Umalis ka. Ayaw na sa atin ng tatay mo. Ano pa ang gagawin ko sayo? Mama, huwag kang umalis. Ang sakit ng kamay ko. Masakit? Pumunta ka sa ospital mag-isa. Mama. Mama Linwan. Miss na miss kita. Pwede ka bang bumalik at sunduin ako? Teacher Yuluo, nag-file na ng bankruptcy ang kumpanya ng pamilya Gu. Si Siya King naman ay na-blacklist na ng buong art community. Alam ko na. Wanwan, ilang araw na kitang hinihintay. Simula nang umalis ka. Nagkagulo ang pamilya Gu. Ang kita ng kumpanya ay bumagsak din. Hiwalay na kami ni Siya King. Bumalik ka na, please. Gusto kong magsimula ulit tayo. Umalis ka. Wanwan, Ang malas.
Umuwi ka na at maligo. 1-1. Boss Shen, naayos na ang lahat ng papeles. Kinumpirma ng ampunan na tatanggapin nila si Gunyansya. Kapag gumaling na ang kamay ni Gunyansya, matapos ang paggamot, dadalhin na namin siya. Kumusta na ang kamay ni Gunyansya ngayon? Mabagal ang pagaling ng kamay niya, pero kumuha kami ng pinakamagaling na doktor. Sa loob ng 3 buwan, gagaling na siya. Sige, sa loob ng 3 buwan na ito, maghanap ka na mag-alaga sa kanya. Kapag gumaling na ang kamay niya, ipadala siya sa bahay ampunan. 1-1. Ito ang ipinadala sa akin ng assistant ko para sa update ng sitwasyon. Hindi mo na kailangang tingnan. Sa tingin mo ba, talagang hindi ko na alagaan ang bata? At napakasama ko? Hindi. Ang iniisip ko. Ang batang ito, 12 taon mo siyang pinalaki. Binuhos mo ang lahat ng pagmamahal mo. Kahit ano pa man, ayokong mapunta siya sa lansangan. 1-1. Ito ang isang villa na inilaan para sa iyo ng gallery bago ka nagretiro. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ito para sa iyo. Ang cleaning lady ay araw-araw na pumupunta para maglinis. Kaya makakapagpahinga ka ng panatag dito. Bukod pa rito, kung mayroon ka pang ibang pangangailangan, tawagan mo lang ako anumang oras. Nandito lang ako palagi. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Ang pangalang, Yuluo, sa mundo ng sining ay palaging isang alama. Ang balita ng iyong pagbabalik ay kakalabas ko pa lang. Pero napakarami ng tao ang gustong makita ka. At ako, isa ako sa kanila. Bukas, mag-aayos ako ng isang art salon para formal na ipakilala ang iyong pagbabalik. Bukas. Huwag kang mag-alala. Nauna ko nang inihanda ang iyong damit. Ang kailangan mo lang ay lumitaw. Sage. Magpahinga ka na ng maaga. Alis na ako. Ang bangungot ng 12 taon. Sa wakas ay naibalik ko na. Ngayon. Panahon na para sa magandang panaginip. Hindi. Hindi ito panaginip. Ito ay isang magandang katotohanan. Senyor. Bakit ka? Palaging napakabait sa akin. 1-1. Alam mo naman. Anong nangyari sa'yo? Wala, medyo nahihilo lang ako. Alalayan kitang magpahinga. Wan-wan, 12 taon kapalit ng pag-iwan mo kay Guyan. Kung maghihintay pa ako ng 12 taon, hindi kaya mapapansin mo rin ako. Wan-wan, alam mo naman. Matagal na kitang hinihintay. Hinihintay na mapansin mo ako. Sa totoo lang, noong gabing iyon, hindi talaga ako natulog. Ikaw. Narinig mo. Bawat salita, narinig ko. Patawad, pinaghintay kita ng matagal. Hindi mahalaga ang oras. Ang mahalaga, naghintay ako at dumating ka. Sinabi ko na, anuman ang gawin mo, suportado kita.